Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki, palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ng utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zoar. Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Zoar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noon, pinaalam ng Diyos kay Abraham na pupunta siya sa lungsod ng Sodoma at Gomora upang tingnan kung talagang masasama ang mga lugar na ito. Nakiusap si Abraham na huwag niyang gawin iyon kung may mabubuting tao roon. Nakipagtawaran siya sa Diyos mula sa 50 hanggang 10 mabubuting tao. Akala ni Abraham may 10 mabubuting tao na doon. Mali siya. Isang pamilya lang ang mabuti, ang pamilya ni Lot. Pero hindi sinira ang lungsod hanggang hindi mailikas ang pamilya ni Lot na binubuo ni Lot ng asawa niya at ng 2 niyang anak na babae. Nung makarating na si Lot sa maliit na bayan ng Zoar, tsaka bumaba ang ulan na nagniningas na asupre sa 2 lungsod. Ang asawa ni Lot ay lumingon sa lungsod at siya'y naging haliging asin. Maaring ito ay nagsisilbing babala sa mga tao na malayo na nga sila sa panganib ay palingon-lingon pa rin sa kasamaan na kanilang iniwanan. Si Lot ang kanyang pamilya ay iniligtas ng Diyos dahil kay Abraham. Siya ay nagsilbing bendisyon sa mga tao na malapit sa kanya. Ang kwento ng pagkasira ng Sodoma at Gomora ay isang babala sa atin
na kahit na ang Diyos ay mahabagin, may hangganan din ang ating pagkakasala sa Kanya. Dadating din ang parusa sa masasama. Hindi pabaya ang Diyos. Maaari na ang kasamaan ng Sodoma at Gomora ay homosexuality, ang pakikitalik ng babae sa babae o ng lalaki sa lalaki. Iyan ang gustong gawin ng mga tao sa mga bisita ni Lot. Hindi ito ang plano ng Diyos sa pagbibigay ng sex sa tao. Ginawa tayo ng Diyos na lalaki at babae, at ang pag-aasawa ay para sa isang lalaki at isang babae upang magbuo ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, at ang pagmamahal na ito ay magbunga ng bagong buhay kung niloloob ng Diyos. Hindi naman pinagbabawalan na magmahalan ang dalawang lalaki o ang dalawang babae, pero hindi yan pagmamahalan ng mag-asawa. Hindi lang naman ang pagmamahalan ng mag-asawa ang pagmamahalan na may sex. Ang pagmamahalan, maraming uri at maraming pamamaraan ng pagmamahal. Hindi lahat ng pagmamahal ay nauuwi sa sex. Kaya may pagmamahal ng magkapatid, pagmamahal ng magkaibigan, pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga barkada, at iba pa. Ang lahat ng ito ay tunay na pagmamahal, ngunit walang sex dyan. O Diyos ng pag-ibig, Ikaw ang unang nagmahal sa amin at Ikaw ay bukal ng pag-ibig. Ginawa mo kami dahil sa pag-ibig at upang umibig. Turuan mo kaming magmahal ng tunay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.